Isipin mo ito ngayon din. Paano kung ang susunod mong negosyo ay kumita kahit bumagsak pa ang ekonomiya? Habang marami ang takot gumastos at sumuko sa pangarap, may mga taong mas pinipiling kumilos. Sa unang 3 segundo pa lang, gusto kong malaman mo na hindi pa huli ang lahat. Ang pera ay hindi nawawala, nag-iiba lang ito ng kamay. Ang tanong ay kung mapupunta ba ito sa iyo. Sa bawat krisis na dinaranas ng bansa, may mga bagong negosyong biglang sumusulpot at yumayaman. Hindi dahil mapalad sila, kundi dahil alam nila kung ano ang kailangan ng tao sa mahirap na panahon. Maraming Pilipino ang abala sa pag-iwas sa problema imbes na hanapin ang solusyon. Pero sa mundo ng negosyo, ang problema mismo ang pinanggagalingan ng pera. Kapag natutunan mo ito, magsisimula kang makakita ng oportunidad sa gitna ng kaguluhan. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel. Para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin, paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang simpleng pag-subscribe mo ay parang paglalagay ng puhunan sa sarili mong kaalaman. Mas maraming tamang impormasyon, mas malinaw ang desisyon sa pera. Ito ay hindi lang content kundi gabay para sa pangmatagalang pag-asenso. Kasama ka sa komunidad na may iisang layunin na maging mas matatag sa pera. Sa panahon na humihina ang ekonomiya, nagiging mas maingat ang tao sa paggastos. Pero may mga bagay na kahit anong mangyari ay patuloy pa ring binibili. Dito pumapasok ang tamang business ideas na may siguradong demand. Hindi mo kailangang sumabay sa uso para kumita. Kailangan mo lang unawain ang tunay na pangangailangan ng merkado. Sa video na ito, ibubunyag natin ang mga negosyong patuloy na kumikita. Kahit mahirap ang sitwasyon, ito ay para sa mga Pilipinong seryoso sa negosyo at financial growth. Kung ikaw ay empleyado man o may maliit ng negosyo, may mapupulot kang mahalagang aral dito. Ang kaalamang ito ay maaring maging simula ng pagbabago ng buhay mo. Panoorin mo hanggang dulo at buksan natin ang pinto ng mga oportunidad. Una, negosyong pagkain na pang-araw-araw ang pangangailangan. Ang pagkain ay isa sa pinakamatibay at pinakasiguradong uri ng negosyo. Kahit na patuloy na humihina ang ekonomiya, kahit patuloy na tumataas ang presyo ng bilihin at iba pang gastusin, hindi kailanman nawawala ang pangangailangan ng tao sa pagkain araw-araw. Para sa karamihan ng Pilipino, mas inuuna pa rin ang budget para sa pagkain kaysa sa mga luho at hindi mahalagang bagay. Ito ang dahilan kung bakit maraming negosyong may kinalaman sa pagkain ang nananatiling buhay at kumikita. Kapag tumugma ang produkto sa panlasa at presyo ng masa, mataas ang posibilidad ng tuloy-tuloy na kita. Sa panahon ng kahirapan, mas nagiging praktikal at mas maingat ang mga tao sa paggastos ng kanilang pera. Mas pinipili ng mga Pilipino ang murang lutong ulam, simpleng kakanin at abot-kayang merienda para sa pamilya. Hindi kinakailangan ang malaking pwesto o magarbong kagamitan para makapagsimula ng food business. Maraming matagumpay na negosyante ang nagsimula lamang sa sariling kusina at maliit na puhunan. Kapag nasiyahan ang unang mga customer, kusa nilang ibinabalita ito sa iba. Isa sa pinakamalakas na katangian ng negosyong pagkain ay ang mabilis na ikot ng puhunan at kita. Sa tamang oras at maayos na diskarte, posible ang pagkakaroon ng benta araw-araw. Mas mabilis bumabalik ang puhunan kumpara sa ibang uri ng negosyo na matagal ang kita. May kalayaan kang mag-adjust ng presyo base sa kakayahan at sitwasyon ng iyong customers. Dahil dito, mas napapanatili ang tuloy-tuloy na daloy ng pera sa negosyo. Malaking bagay para sa mga Pilipino ang tiwala pagdating sa pagkain kanilang binibili at kinakain. Kapag nakita nilang malinis ang proseso at maayos ang paghahanda, mas nagiging kampante silang bumili. Ang maayos na pakikitungo at respeto sa customer ay nakakadagdag sa kanilang tiwala. Hindi lang produkto ang binibili ng tao, kundi ang magandang karanasan. Ito ang dahilan kung bakit maraming maliliit na karinderya ang tumatagal ng mahabang panahon. Kung ang layunin mo ay kumita, kahit mahina ang ekonomiya, magandang hakbang ang pagsisimula ng negosyong pagkain. Hindi mo kailangang magkaroon ng malaking kapital upang subukan ito. Mas mahalaga ang sipag, consistency, at malasakit sa kalidad ng iyong produkto. Sa ganitong negosyo, mabilis at malinaw mong makikita ang resulta ng iyong pagsisikap.
Isa ito sa pinaka-praktikal at subok na paraan upang makabuo ng pangmatagalang kita. Ikalawa, negosyong serbisyo na laging kailangan ng tao. Ang negosyong serbisyo ay isa sa mga uri ng negosyo na patuloy na may demand kahit bumabagal at humihina ang takbo ng ekonomiya. Kapag nasisira ang mga gamit sa bahay at panghanap buhay, mas pinipili ng mga tao na ipaayos ito kaysa gumastos sa pagbili ng bago. Ito ay dahil mas praktikal at mas matipid ang pagkukumpuni, lalo na para sa mga pamilyang Pilipino na may limitadong budget. Sa panahon ng krisis at pagtaas ng bilihin, mas nagiging maingat ang bawat isa sa paglabas ng kanilang pera. Dito lalong nagiging mahalaga ang mga serbisyong may malinaw at agarang silbi sa araw-araw na pamumuhay. Kabilang sa mga patok na serbisyo, ang pagkukumpuni ng appliances tulad ng washing machine at refrigerator at electric fan. Marami ring nangangailangan ng serbisyo sa motorsiklo, sasakyan at cellphone na mahalaga sa trabaho at komunikasyon. Kasama rin dito ang electrical at plumbing services na kritikal sa maayos na pamumuhay sa bahay. Kahit maliit na problema ay kailangang maayos agad upang hindi lumaki ang gastos sa hinaharap. Ang ganitong uri ng negosyo ay tuloy-tuloy dahil palaging may nasisira at nangangailangan ng solusyon. Hindi kinakailangan ng malaking kapital upang magsimula sa isang service-based na negosyo. Mas mahalaga ang sapat na kaalaman, tamang skills at dedikasyon sa mahusay na trabaho. Maraming Pilipino ang nagsisimula gamit lamang ang simpleng kagamitan at sariling kakayahan. Kapag napatunayan ng customer ang kalidad ng iyong serbisyo, kusa silang babalik at magre-rekomenda sa iba. Ito ang lakas ng negosyong nakabase sa tiwala at reputasyon sa komunidad. Isa pang kagandahan sa service business ay maaari mo itong simulan bilang dagdag pagkakakitaan lamang. Maraming individual ang nagsisimula nito habang may regular na trabaho pa sa umaga o gabi. Habang dumarami ang kliyente, unti-unti rin itong pwedeng maging pangunahing source ng income. Ikaw ang may kontrol sa oras, presyo at dami ng proyektong tatanggapin. Dahil dito, mas nagiging flexible ang oras at mas maayos ang balanse ng buhay at trabaho. Kung naghahanap ka ng negosyong matibay kahit mahina ang ekonomiya, seryosong isaalang-alang ang service-based na negosyo, ito ay akma sa pangangailangan at ugali ng maraming Pilipino na praktikal mag-isip. Hindi mo kailangang makipagsabayan sa mga uso para lamang kumita. Ang kailangan mo ay magbigay ng maaasahang solusyon sa totoong problema ng tao. Sa ganitong diskarte, mas nagiging tuloy-tuloy at mas matatag ang iyong kita kahit may krisis. Ikatlo, negosyong online na abot kayang simulan. Ang online na negosyo ay isa sa pinakamabilis lumago at pinaka-flexible na uri ng pagkakakitaan kahit mahina at hindi tiyak ang kalagayan ng ekonomiya. Mas marami ng Pilipino ang mas pinipiling bumili online dahil mas madali ito, mas convenient, at kadalasan ay mas nakakatipid sa oras at pera. Sa panahon ng pagtitipid at patuloy na pagtaas ng pamasahe, bilihin at iba pang gastusin, mas gusto ng mga tao ang option na nasa loob lang ng bahay. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit patuloy na sumisikat ang online selling at iba pang digital services sa iba-ibang bahagi ng bansa. Kapag tama ang produkto at maayos ang diskarte sa pagbebenta at marketing, posible ang tuloy-tuloy at lumalaking kita gamit lamang ang internet. Maraming klase ng online business ang maaaring simulan kahit maliit lamang ang puhunan at walang malaking risk. Kasama dito ang online reselling, dropshipping at pagbebenta gamit ang social media platforms na araw-araw ginagamit ng mga tao. Mayroon ding digital products at online services tulad ng tutorials at consultations na halos wala ng inventory cost. Dahil dito, mas kontrolado ang gastos at mas mababa ang tsansa ng malaking pagkalugi kumpara sa tradisyonal na negosyo. Ito ay isang magandang option para sa mga Pilipinong gustong magsimula ng dahan-dahan ngunit may malinaw na direksyon sa pag-unlad. Hindi kinakailangan ang pagkakaroon agad ng sariling website upang makapagsimula sa online na negosyo. Sapat na ang paggamit ng social media pages at online marketplaces na libre, madaling gamitin at abot ng karamihan. Dito mo maaring subukan muna ang demand ng produkto bago ka maglabas ng mas malaking puhunan. Mas mabilis kang makakakuha ng feedback mula sa customers tungkol sa presyo, kalidad at serbisyo. Ang ganitong kalayaan sa pag-adjust
ay napakahalaga lalo na para sa mga nagsisimula pa lamang sa online selling. Isa pang malaking bentahe ng online na negosyo ay hindi ka limitado sa iisang lugar o komunidad lamang. May kakayahan kang magbenta sa iba-ibang probinsya, lungsod at rehiyon sa buong bansa. Sa tamang sistema at delivery partners, pwede ka ring mag-serve ng customers mula sa ibang bansa. Mas malawak ang market na maaari mong pasukin kumpara sa pisikal na tindahan na may limitadong lokasyon. Ito ay nagbibigay ng mas maraming oportunidad para sa mabilis at tuloy-tuloy na paglago ng negosyo. Kung naghahanap ka ng negosyong kayang umangkop sa pabago-bagong takbo ng ekonomiya, mainam na piliin ang online business. Ito ay swak sa modernong lifestyle at digital na galaw ng mga Pilipino sa kasalukuyang panahon. Hindi mo kailangan ng malaking espasyo, maraming tauhan o mataas na monthly expenses. Ang pangunahing puhunan mo ay kaalaman, oras, disiplina, consistency at tamang diskarte sa online marketing. Sa ganitong paraan, mas nagiging posible ang pagbuo ng matatag at pangmatagalang income kahit may krisis. Ika-4, negosyong may kaugnayan sa kalusugan at personal na pangangalaga. Ang mga negosyong may kinalaman sa kalusugan at personal na pangangalaga ay kabilang sa mga nananatiling matatag kahit humihina ang kabuuang ekonomiya. Sa panahon ng krisis at kawalan ng katiyakan sa kita, mas nagiging conscious ang mga tao sa kanilang kalusugan at pang-araw-araw na kondisyon. Hindi maaaring ipagpaliban ng isang pamilya ang pag-aalaga sa katawan, kalinisan at pangkalahatang kalusugan. Ito ay dahil direktang naaapektuhan ng maayos na kalusugan ang kakayahang magtrabaho, kumilos at kumita ng pera. Dahil dito, patuloy at tuloy-tuloy ang demand para sa ganitong uri ng negosyo sa anumang sitwasyon. Kasama sa mga patok na negosyo ang mga produktong pangkalinisan at pangalaga sa katawan na araw-araw ginagamit. Patuloy na bumibili ang mga Pilipino ng sabon, shampoo, toothpaste, alcohol at iba pang basic na pangangailangan. Mas inuuna ng karamihan ang mga produktong may kaugnayan sa kalusugan kaysa sa mga hindi naman mahalaga. Kahit may pagtaas ng presyo, bumibili pa rin sila dahil hindi ito pwedeng alisin sa budget. Ito ang dahilan kung bakit matibay at stable ang bentahan ng ganitong klase ng produkto. Hindi rin nawawala ang pangangailangan sa mga serbisyong may kinalaman sa kalusugan at wellness ng tao. Kasama dito ang massage therapy, basic fitness coaching at iba pang personal care services. Sa gitna ng stress, pagod at pressure sa trabaho, mas hinahanap ng mga tao ang paraan para maalagaan ang sarili. Ang ganitong uri ng negosyo ay hindi lamang tungkol sa kita, kundi pati sa pagbibigay ng ginhawa at tulong. Kapag naramdaman ng customer ang malasakit, mas nagiging loyal at bumabalik sila. Hindi kinakailangan ng napakalaking kapital upang makapagsimula sa health at personal care na negosyo. Maraming Pilipino ang nagsisimula gamit ang maliit na inventory o simpleng serbisyo muna. Mas mahalaga ang tamang kaalaman, sapat na training, at maayos na proseso sa paghahatid ng serbisyo. Kapag napatunayan ang kalidad at integridad ng negosyo, kusa itong lalago sa rekomendasyon ng iba. Ito ang uri ng negosyo na maaaring dahan-dahan lumago ngunit matibay at pangmatagalan. Kung nais mong magnegosyo na may tuloy-tuloy at pangmatagalang demand, magandang isaalang-alang ang health at personal care business. Ito ay akma sa ugali ng mga Pilipino na inuuna ang kalusugan ng sarili at ng pamilya. Hindi ito negosyo na biglang mawawala dahil palaging may nangangailangan ng mga produkto at serbisyong ito. Habang tumatagal ang panahon, mas lalo pang nagiging mahalaga ang kalusugan sa bawat individual. Sa ganitong negosyo, sabay kang kumikita at nagbibigay ng tunay at pangmatagalang halaga sa lipunan. Ika-5, negosyong may kaugnayan sa edukasyon at paglinang ng kasanayan. Ang edukasyon at patuloy na pag-aaral ng bagong kasanayan ay nananatiling mahalaga para sa maraming tao kahit mahina ang ekonomiya. Kapag mas nagiging mahirap ang buhay at mas nagiging kompetitibo ang trabaho, mas naghahanap ang mga tao ng paraan para gumaling at dumiskarte. Maraming Pilipino ang naniniwala na ang kaalaman ay isang uri ng puhunan na hindi mananakaw at hindi basta nawawala. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang demand sa mga negosyong may kinalaman sa pagkatuto at kasanayan. Sa panahon ng krisis at kawalan ng seguridad sa trabaho,
Ang kaalaman ay nagiging sandata para makahanap ng mas maayos na kita. Kasama sa ganitong uri ng negosyo, ang tutorial services para sa mga estudyante sa iba-ibang antas ng pag-aaral. Mayroon ding review programs para sa exams at licensure na patuloy na hinahanap ng mga nais pumasa at umasenso. Marami ring Pilipino ang interesado sa pagsasanay sa practical na kasanayan na maaring agad pagkakitaan. Kabilang dito ang basic business skills, digital skills, at iba pang kaalamang may diretsong aplikasyon sa trabaho o negosyo. Mas pinipili ng mga tao ang mga kursong may malinaw at konkretong benepisyo sa tunay na buhay. Hindi kinakailangan ng malaking kapital upang makapagsimula sa negosyong may kaugnayan sa edukasyon. Sa maraming sitwasyon, sapat na ang sariling kaalaman, karanasan, at kakayahang magturo upang magsimula. Maaaring simulan ang pagtuturo sa maliit na grupo o kahit sa isa o dalawang tao muna. Habang dumarami ang natutulungan mong matuto at umunlad, mas lumalakas ang iyong kredibilidad. Ito ay isang negosyong unti-unting lumalago kasabay ng tiwala ng komunidad. Ang kagandahan sa edukasyon-based na negosyo ay pangmatagalan ang epekto nito sa buhay ng tao. Hindi lamang ito tungkol sa kita, kundi sa tunay na pagbabagong naidudulot sa mga natuturuan mo. Kapag umangat ang iyong tinuruan sa trabaho o negosyo, dala-dala nila ang kaalamang ibinahagi mo. Ito ay nagiging natural na paraan ng pagrekomenda at pagpapalawak ng iyong serbisyo. Ang ganitong negosyo ay may malinaw na layunin at mas malalim na kahulugan. Kung naghahanap ka ng negosyong may saysay at matibay kahit mahina ang ekonomiya, magandang isaalang-alang ang edukasyon at paglinang ng kasanayan. Ito ay bagay sa Pilipinong masipag, madiskarte at handang mag-invest sa sariling kaalaman. Hindi ito negosyo na nangangako ng agarang yaman, ngunit may siguradong pangmatagalang bunga habang patuloy ang pangangailangan sa kaalaman at skills. Hindi mawawala ang demand sa ganitong uri ng serbisyo. Sa negosyong ito, sabay mong pinapalago ang iyong kita at ang kinabukasan ng maraming tao. Sa panahong marami ang sumusuko at nawawala ng pag-asa, ikaw ay pumipili na maghanap ng mas maayos na paraan. Dito nagsisimula ang tunay na pagbabago sa mindset at direksyon ng buhay. Ang 5 business ideas na ating tinalakay ay hindi basta haka-haka o pangarap lamang. Ang mga ito ay nakabatay sa totoong pangangailangan at ugali ng mga Pilipino sa araw-araw. Ito ang mga uri ng negosyong napatunayang matibay kahit humihina ang ekonomiya. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng sabay-sabay upang umusad. Sapat na ang pumili ng isang ideya at seryosong pagtuunan ng pansin. Sa mundo ng pera at negosyo, ang kaalaman ay nagiging kapaki-pakinabang lamang kapag sinabayan ng aksyon. Maraming tao ang maraming alam, pero iilan lang ang tunay na kumikilos. Huwag mong sayangin ang natutunan mo sa panonood lamang. Gawin mong hakbang ang kahit maliit na galaw patungo sa iyong napiling negosyo. Ang maliliit na simula ay madalas nagiging malaking resulta sa paglipas ng panahon. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang simpleng pag-support mo ay malaking tulong upang mas marami pang content ang magawa para sa iyo. Kaya sa bawat like at share, mas maraming Pilipino ang naabot ng tamang kaalaman sa pera at negosyo. Kasama ka sa komunidad na may iisang layunin na umangat at maging mas matatag sa buhay. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Bumalik ka sa video na ito kapag kailangan mo ng direksyon at inspirasyon. Gamitin mo itong paalala na may mga paraan pa rin para kumita kahit mahirap ang sitwasyon. Ang ekonomiya ay maaring humina, ngunit ang diskarte ay pwedeng lumakas. Patuloy kang matuto, patuloy kang kumilos at patuloy kang maniwala sa sarili mo. Hanggang sa muli, sama-sama nating tahaki ng landas patungo sa pag-unlad at tunay na pag-asenso.